other's love song. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's
kita iiwan, di kita pababayaan magpakailanman. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan, sabi ni Jesus. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan magpakailanman. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan, sabi ni Jesus. Dumaan ka man sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok, pagkat kasama mo si Jesus. Dumaan ka man sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok, pagkat kasama mo si Jesus. Dumaan ka man sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok, pagkat kasama mo si Jesus. Ano mang pagsubok, kasama natin si Jesus. Good morning, Jesus! Uy! Comfy family, good morning. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ba'y mga nakaboto na, mga kapatid? Oo, kasi balita ko ang mga seniors ay binigyan ng madaling araw Ay. para hindi mainitan. Amen. Sa mga boboto po ng tanghali, kayo po'y mag-ingat. Magdala po kayo ng mga bimpong basa. Electric fan na di battery at mainit po, mga kapatid. Ano? Oo, you are valued. Ha? O, sadyang maagang gumising daw mga seniors. Sabi ko, ang mga seniors ay valued. Di ba? Oo. Mga seniors lang? Hindi kasi para maaga. Dito sa eleksyon. Valued yan, ha? Oo nga, no? Sama ako doon. Valued. Sa Senior valued. eh. Sa Oo. bumoto. Sa valued. Ayan, ano ha? Thank you, Lord. Oo. Amen. Pray tayo. Hallelujah, hallelujah. Lord, again, good morning, Lord. Salamat po, Lord, sa mahimbing na pagtulog. Thank you, Lord. At maagang paggising. Salamat again sa buong isang linggo na kayo ang aming Jehovah Jireh. Thank you, Lord. At ngayon po, you are our protector sa bawat gagawin sa buong araw at buong linggo again. At salamat din po sa kapahingahan sa aming bubong. Salamat din po sa kitchen na aming kalusugan. At salamat din po sa kalakasan na serving you faithfully by God's grace. At sa aming paghayo again,
kayo mangunguna, daladala ang mabuting balita. Itong umagang ito, Lord, kayo po ang mabibigyan ng parangal at edification of the body of believers sa salita mo na aming buhay, aming spiritual food. And may the words of our mouth and the meditation of our hearts be pleasing to you, our Lord, our rock, our Redeemer, and fullness of anointing be upon us. Again, lahat ng parangal sa iyo po lamang. Sa pangalan ni Jesus. Amen. And Thank you, amen. Yan, glory to God. Good morning po sa mga kapatiran natin na kasama natin ngayong umaga. Holiday ba ngayon? Holiday. Dapat madami tayo kasi holiday, di ba, mga kapatid? Nasa presinto? Anong kaso? Hindi, yung mga senior tapos na eh. Oo. Okay, thank you Lord. Ayan. Para po sa ating memory verse of the week, Jeremiah 17:7. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is in the Lord. Sa Tagalog, mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Wow. Maiksi ngayon ang ating memory verse, ha? Mamememorize natin agad dyan. Thank you, Lord. Oo, glory to God. Ayan. Saan matatakbuhan? Sa? Jeremiah 17:7. Which says, Blessed are those who trust in the Lord and whose hope is in the Lord. Na-memorize ko na agad, ha? Galing, ha? Sige nga. Hindi ko mabasa eh. Oo nga. Meron akong ano. Senior na ako eh. Blessed is the Lord. Ano yan? Blessed is the man whose trust is in the Lord. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is in the Lord. Oh. And whose hope is the Lord mismo pala. Not in the Lord, but whose hope is the Lord. And this hope Himself is a living hope. Oo. Amen. Kasi because whose hope is the Lord. Hindi lang in the Lord, ano? Thank you, Lord. Yan. Okay, mga kapatid. Kamusta naman kayo? Ba? Kamusta? Alam mo yung sumagot na ngayon, malam ko, blessed na blessed kayong dalawa. Ito pala, pamama. Ano sabi mo? Kamusta kayo? Ano sabi mo? Ano? Kamusta kayo? Kamusta naman kayo? Punong-puno ng pagpapala. May kanta tayo dyan. Amen. Punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng pagpapala. Kanta ni Maribik yan, di ba? Yes. Punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng pagpapala. Mula sa iyo, Jesus. Amen. Punong palang langit, pagpapalang nasa lupa. Mula sa iyo, Jesus. Punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng pagpapala. Mula sa iyo, Jesus. Merong chorus yan. Pagpapalang espiritual, pagpapalang material, mula sa iyo, Jesus. Amen. Punong-puno ng pagpapala mula sa iyo. Punong-puno. Salamat, salamat, Jesus. Ulitin natin from the top. Punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng pagpapala mula sa iyo, Jesus. Punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng pagpapala mula sa iyo, Jesus. Ito maganda. Pagpapalang sa langit, pagpapalang nasa lupa mula sa iyo, Jesus. Punong-puno ng pagpapala
mula sa'yo, Jesus. Ito. Pagpapalang tunay. Pagpapalang espiritual. Pagpapalang material. Mula sa'yo, Jesus. Punong-puno ng pagpapala Mula sa'yo. Salamat, Jesus. Amen. Punong-puno ng pagpapala. Kailangan, alam nyo, i-declare natin palagi yan. Ang maganda doon yung pagpapalang espiritual, ano? Yun ang Punong-puno talaga ng pagpapala. Oo, kasi spiritual blessing that money cannot buy. Yes. At ito yung alam niyo po ba na ang blessing na spiritual, yung joy na bigay nito sa'yo naglalast. Yung material, natutuwa ka. Pero after mga ilang hours, okay na. Natuwa ka. So nakukuha pala nung iba yung kanilang katuwaan sa mga situations, circumstances, and things that they have. Oo. Meron naman talagang joy na dinudulot yun sa'yo. Pero panandalian lang. Sandali lang yun. Tapos after mong matuwa, maghahangad ka na naman ng iba. Kasi hindi naglalast eh. Gusto mong maramdaman ulit yun. Kaya maghahangad ka na naman ng iba para ma-fill na naman yung void na iniwan, na finil sandali lang mga spiritual, mga material na bagay. Samantalang ang spiritual, naglalast siya ng matagal. Meron akong question. Sige. Ano yung isa o dalawa o tatlo na spiritual blessing mo na you have treasured and embraced? Parang malalim ba? Hindi. Malayo sa topic. Meron akong question kasi para sa topic. Yung pala yung question ko sa topic ko. Topic natin na magkaduktong. Sige. Alam mo, ako muna, kasi ako mauna. Sige. Ako sa kana, sa isang Lunes na. Sige, okay lang yan. Hindi naman. Ha? Hindi naman. Sige, tatapusin ko agad. Hindi naman, wag. Bakit? Huwag mong tapusin. Para meron kang time. Hindi, kahit na next time, may time pa rin yun. Ako niisip ko lang, ano ba yung spiritual blessing ko na isa lang muna, dalawa o tatlo, ang dami pala, no? Yung parang pinaka... Mamaya na yung question sa kanila. Kasi maghahalo tayo. Ako ang unang magta-topic. Para yung sagot nila, yung sa topic ko. Tapos mamaya yung question mo dun ano sa'yo. muna yung ating word for today sa ating... Ang ating word for today ay, memorize ng lahat. John 8:32. Oo, 31. 31, 32, magkaruktong, hindi? 32 lang. 32 lang. Oo. Ano sabi? The truth will set you free. Uga. The truth will set you free. Marami bang bihag? John 8:31. Marami bang may bihag o in bondage? Meron akong ipapakilala sa inyo sa araw na ito. Bibitawa ko na to, baka hindi... Siya ay isang close friend natin. Ha? Oo, close friend siya. Pero, huwag kayong magpapaloko sa kanya kasi close friend mo siya, pero siya ay isang destructive enemy mo rin. Oo, wait lang. Siya ay nandito para i-destroy yung faith mo. Teka muna. Huwag mo muna sagutin. Oo. So, nakipag-close siya sa'yo kasi gusto niyang i-destroy yung faith mo, yung confidence mo, yung mga relationships mo. Gusto niyo ba siyang makilala? Ayaw daw din. Ayaw niyo? Close friend niyo nga siya. Ano kayo? Oo, close friend natin siya. At dinidisguise niya yung sarili niya ng isang gusto niyang, yung parang ang lapit niya sa'yo, my sole purpose is to put you
in a place na magiging maigi ka. Pero ang totoo, ilalagay ka niya sa isang lugar na magiging bondage ka. Sino siya? Nag-curious na ba kayo sa kanya? Dagdagan pa natin, kinokontrol niya ang every thought mo. Word and action. Jam, na-freeze na naman ako. Yan. Ba't ba tayo na-freeze lagi? Giniginaw? Oh. Kilala nyo na ba siya? Hindi? Oh, ano pa? Magkula naman kayo, close friend, di nyo kilala. Ang sagot ni Minister Ernie, feelings. Feelings? Desires? Kaibigan niya yan. Desires? O kaibigan din niya yan. Oo. Emotion? Sabi ni Tata, naka-block na siya sa akin. Binlock na pala no? Alam niyo kung ano siya? Kung sino siya? Si self-doubt. Kasi, kaya ako siya sinasabing close friend, mga kapatid. Kasi, lagi siyang malapit sa'yo. Oo, malapit siya sa'yo. Kayo po ba ay nag-struggle na sa ganitong tanong? Sana kung mas maganda ako. Sana kung mas mataas ako. Sana kung payat ako. Sana kung matalino ko. Sana kung mas magaling akong kumanta. Oo. Sana mas magaling akong mag-preach kaysa sa kanya. Sana ako yung nakaupo doon. Sana. Yun. Naniniwala na kayo na close friend siya. She is a close friend. But she is a destructive enemy. Frenemy. Pero wag natin siya i-close, mga kapatid. Kaya ako sinasabing close siya. Kasi kung kayo ay may... Kaya ang tanong ko po sa inyo, ano ba ang insecurity niyo sa buhay? Huwag mo sabihing wala. Kasi lahat tayo meron. Akala mo lang wala pero meron. Pag sinabi mong wala ka ng insecurity, ikaw na. Oo. Define muna yung self-doubt. Oo nga, wait lang. Wait lang. Oo. Ano pa ako nag-aano pa ako. So, kung siya po ay nag-cause na ng mga ganong tanong sa'yo, na sana ganito, kung ganito nga lang ako. Kung ikaw ay nakaramdam na ng inadequacy sa sarili mo, you feel inadequate, di ba? O kaya minsan, yung pinaka-worst na you feel worthless sa buhay mo, then, mga kapatid, naging target na tayo ng identity theft. Usong-uso ngayon yan. Lalong-lalo na, may AI na. Kaya, lalong-lalo na sa mga senior, ha? Kasi yung mga senior, malabo na ang mata. Kung hindi keen ang mga mata po ninyo sa pagtingin sa mga buka ng bibig ng mga tao na nagsasalita sa Facebook, maniniwala kayo na sila yon. Oo. Kaya, wag po kayong maniniwala sa lahat ng napapanood po ninyo sa Facebook. Kasi ang dami na talagang mga ginagawa na lang ng AI na akala mo sila yung nagsasalita pero hindi na po sila yun. Ba't sinabi mo sa senior lang? Kasi yung mga karamihan ng senior hindi techie. Aminin nyo na ikaw nga, hindi ka techie. Hindi. Kaya ko lang tinanong yung ba't senior kasi meron tayong mga nalalaman na mga senior na nililigawan, tapos magpapakita ng picture na bata siya. Oo nga, mga Tapos kapatid. sasabihin, padalan mo ako ng pera. Tama. O kaya, Merong mga ganyan na naluloko. kaya nga sabi ko senior. Pero hindi lang para rin senior. Kasi yung nagde-desire na makarating ng ibang bansa, mapapakilala sa iyo, tapos magiging asawa mo, halimbawa, papakasalan ka para magkaroon ka ng papel. So, sasabihin, padalan mo ako ng ganito mo, data, ganyan-ganyan, ipoprocess ko, tapos ito yung itsura niya.
Tapos pag nagpadala ka na nagpadala, sige, hintayin mo hanggang sa umabot ng 4 na taon o kaya minsan merong trabaho sa ibang bansa, tapos maglalagay ka ng pera, ganyan-ganyan, hanggang sa maraming drama, ganito, tapos may mukha pa, ganyan, tapos hanggang sa naubos na yung binigay mong pera. Oo, kaya mag-ingat. Mag-ingat tayo, mga kapatid. Knowledgeable dahil may mga nagbahagi na madedengo Kasi, yung yung pagpunta mo sa abroad. Kasi merong isang tumawag sa akin. Sabi niya, Sister Ria, pwede bang manghiram ng sasakyan? Gabi na yun. Ay, bakit po? Saan ang punta ninyo? Susundo lang ako sa airport. Sino susunduin ninyo? Boyfriend daw niya. Ha? Ano na to? 80 years old, ha? Boyfriend daw niya. Ha? Sabi niya, oo, kasi galing ng abroad pumunta dito. Sabi ko, di pakuhanin nyo na lang ng taxi sa airport. Sabi ko ganun. Hindi, marami daw siyang dalang pera. Hindi siya po pwedeng mag-commute. Sabi ko, nakarating nga ng Pilipinas hindi siya pwedeng makarating sa inyo. Ganon. Pero alam ko naman na, ito yung mga scammer lang. Tapos sabi ko, baka mamaya pag sundo nyo, wala kayong sinusundo. Sabi niya, hindi. Sabi niya, totoo siya. Sabi niya, bakit hindi siya mag-commute papunta sa inyo? Kasi 80 years old na siya. Mahihirapan na. Nakapunta nga ng Pilipinas ba't di makapunta sa lugar nyo? Tapos sabi niya, CEO siya. Napaisip ako. Sabi ko, wala pong CEO na 80 years old. Wala na. Retired na yun Wala nang CEO na 80 years old. Ngayon, okay lang. Di sabi ko, at saka, wala pong CEO na may time makipag-chat sa inyo araw-araw at minuto. Kasi kung CEO yun, busy yun. Sabi kong ganun. Ewan ko kung sumaman loob niya, pero... Natanong mo ba kung nagpadala siya ng pera? Actually, na-scam na siya before. Na-scam na pala. Oo. Hindi lang ito yun. So, ayun mga kapatid. Baka yun din yun, iniba lang ang pangalan. Napunta na tayo dyan. So, hindi naman yun ang topic po natin, mga kapatid. Babala lang. Babala lang. So, kung kung kayo po ay nakaramdam na ng mga ganong feelings na experience na natin identity theft. Ninanakawan tayo ng identity. Okay? Kaya kapag ka po nawala na, kasi yung itong pagka nakaw ang identity mo, mananakaw ang iyong purpose sa buhay, mananakaw ang iyong joy, yung stability mo bilang tao within mawawala. And ang totoo nyon, pati yung buong katauhan mo. So, kaya po itong ating topic ngayon, the truth will set you free. Yan po ang pinakasusi para po matanggal yung pagkakaposas sa atin ng insecurity or self-doubt. Katotohanan lang po ang pwedeng magpalaya sa'yo. Kasi alam nyo, pag meron po tayong insecurities or self-doubt, hindi ka makalakad with your head, yung held up, hindi ka makalakad ng ganun. Tapos, masyado kang paralisado in pursuing your dreams. Kasi nga, ang dami mong insecurities, mga kapatid. So, bago po tayo sabi nga ni Pastor, lumayo, tignan muna natin, ano ba ang ibig sabihin ng insecurity? So, kaya self-doubt. Self-doubt. Diba? Kasi, I am not just speaking to some ngayong araw na to, for everyone. Kasi lahat tayo ay dumaranas ng ganito.
Yun nga lang, alam mo minsan na magaling kang kumanta, tapos biglang merong kumanta na mas magaling sa'yo, may kukurot sa puso mo. Kasi parang, meron nang mas magaling sa akin. Ano tawag doon? Na-intimidate? Oo. Tapos nag-alanganin Nagkakaroon ka na ng ins- sarili mo. Pwede rin. Oo. So, ang bad news nito, we will never stop experiencing some level of insecurities sa buong buhay natin, mga kapatid. Yun ang bad news nun. Pero may good news din naman. Kaya nating matutunan kung paano tayo mag-stop being insecure. Pero, yan ay, you will never stop experiencing it. Talagang yan. Kasi alam nyo, yung different seasons lang sa buhay natin, yung different season in our lives can cause doubts and insecurities, pati uncertainties. Hina-heighten nito yung mga feeling of insecurities natin. Like for example, naging senior ka na. Si pastor ganito. Ba't ako? Sample lang. Sige. Sample lang. Sa bagay, senior naman talaga. Sige. Accept. O yan, di ba? Accept. Sabi niyo agad, ba't ako? Kasi, hindi na ako magda-doubt na ako yung senior. Oo. Okay. Kasi, pala. dati, Okay. nung nag-senior siya, tuwang-tuwa siya. Kasi pag pumipila kami noon, parang 10 years ago tinitignan yun. siya. 10 years Oo, ago. 10 years ago, tinitignan siya. Para bang, hindi ba kapaniwala? Kaya sabi niya, papakita, senior na po ako. Tuwan-tuwa siya doon kasi parang hindi naman siya mukhang senior. Nung isang linggo, sabi sa kanya, Tay, dito po kayo. Sabi niya, Hindi lang isang beses. wag na nga bumili dyan. Maraming beses na. Sabi ko, ikaw Buti naman. tay, si Minister Ernie. Lolo. Sabi, Tay, dito ka. Sabi ganon. Sabi niya, wag na nga bilan yan. Sabi ko, ikaw naman, 70 ka na. Tatay naman na talaga. Lolo. Tay na talaga tatawag sa'yo. Hindi lang isa, marami ng beses ha. So, okay So, na. yung mga seasons okay na of tayo life doon. natin, Pero hindi na sila nagda-doubt na tatay na ako. Oo. Okay. Ako kasi, lang. Hindi. nagda-doubt ka pa ba? Accept na, Accepted na. So, yung mga seasons of life natin talaga, ina-heightened nito yung insecurities natin na meron ka na. Kasi, hindi naman tayo stars for all seasons. Kumukupas din, Pwede hindi ba ba? akong pumasok na mabilis? Mabilis lang. Ang self-doubt ba, good or bad? Bad. Ang self-doubt is bad. Definitely bad ang self-doubt. But if you know the truth, The truth will set you free. okay. Pero ang self-doubt is bad. Yan na tuloy. Ito lang naman, reflection. It depends for me, ha? Ganito lang. Oh. Sa bagay, baka worldly view. Hindi nga. Worldly view. Oo nga, no? Okay. Ang self-doubt, Wag na. ibig Worldly sabihin view. nito is insecurity in a sense of uncertainty and anxiety or lack of confidence in oneself and one's ability. Okay? Insecurity or self-doubt is a sense of uncertainty and anxiety. It also means lack of confidence in oneself or one's ability. No, nakita niyo ba yung anxiety? Gusto mo lang mabilis lang. If we respond properly, nagkaroon tayo ng katotohanan ng salita ng Diyos, itong self-doubt will make us be aware that this is not right and it will move us to progress and grow in our faith, Christian living. Medyo wag na, no? Hindi. Yung uniqueness natin kasi na peculiar ka tayo. Tapos nasa truth yun. So, tutugon ka ngayon biblically. Okay? Amen. Tuloy na muna.
Ano ba yung sinasabi ko? Oo. Yes. So, sabi ko nga sa inyo, lahat tayo makaka-experience niyan. Pero, ang maganda nga, we can learn how to stop being insecure in those seasons. Ngayon, pagka another season na naman, magkakaroon ka na naman, normal yun. Lahat tayo. Pero ang maganda, meron tayong pang-combat doon, mga kapatid. Sabi ang good news talaga, in-equip tayo kasi with everything we need for the life God has purposed for you. 2 Peter 1:3, sabi niya, God's divine power has given us everything we need to live a truly religious life through our knowledge of the one who called us to share in His own glory and goodness. Sa Tagalog, maganda. Ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin upang makapamuhay tayong may kabanalan. Ito'y sa pamamagitan ng pagkakakilala natin sa Kanya na tumawag sa atin. Tinawag niya tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan niya at kabutihan. So, ang maganda ngayon, although ang bad news is we will experience it tayo palagi sa buong buhay natin, may experience natin dyan, next time na magpapapang insecurity sa'yo, may battle plan ka na. Nag-o-offer kasi ang salita ng Diyos ng comfort, reminder, at sa kanyang katapatan. Ayun. So, okay. Amen. kapag meron tayong katotohanan, di ba mga kapatid, yun ang battle plan mo, yun ang panlaban mo kasi. Kapag meron kang katotohanan, meron kang iharap dyan sa self-doubt na yan. At yan ang papatay bago siya mag-grow pa into something else. Yung self-doubt mo. Oo. Ngayon, sabi nga natin, insecurity is a sense of uncertainty or anxiety. Kapag pinag-usapan mo ang anxiety, another word for anxiety is fear. Takot. Kaya, ang anxiety is tied to fear. So, insecurity and self-doubt is tied, nakalink sa fear. Totoo naman, di ba? Para bang pagka merong ng mas maganda, kaya yan pumapasok kasi, baka hindi na ako maging sikat, baka hindi na ako ang bida, di ba? Ay, meron ng ibang gugustuhin kaysa sa akin. Darating talaga yan, mga kapatid. Ano lang po, in denial lamang at hypocrite lamang ang taong magsasabing, ay, wala ako niyan. Dahil lahat tayo meron. Common areas ng insecurity natin ay Kaya nga, ang tanong ko sa inyo, mga kapatid, ano ang common area of your insecurity? Body image? Naku, anong-ano ngayon yan? No? Kasi ang daming mga body shamers, hindi ba? Kaya nagkakaroon tuloy ng insecurity pagdating sa body image, sa mga relationships, di ba? Personal capabilities, yung future, provision, position, marami. Ano na yan? Inexhaustible yung list na yan. Pagka inisip mo, wala nang katapusan. Yang na yan, mga kapatid, no? So, everyone faces insecurity. Ngayon, ano ba ang nagkokos ng feelings of insecurity? Kasi, bago natin matutunan kung paano maitigil yung feeling of self-doubt na at insecurity, kailangan hanapin muna natin sa nagsimula yan. Ba't kami mga ganyan? Alam nyo, ang pinakapunot dulo talaga niyan is yung tinatawag nating core beliefs, core values. Alam nyo kung bakit? Yan kasi ang naging salamin natin sa pagtanaw natin sa buhay simula nung maliit tayo. We see life from the start through the lens of core beliefs. Like for example, walang galang na duwag. Sabi ng tatay ko, wala sa lahi natin ang duwag.
Dahil yun ang paniniwala ko. Simula nung maliit ako, lumaki ko nang parang wala akong kinatatakutan. Tumatak sa isip ko yun eh. Kaya, tinignan ko ang lahat ng bagay through that belief. Pwede ba yung sinabi mo, wakang uuwi ng umiiyak? Oo, kasama yun. Ah. Kasi pag umuwi akong umiiyak, papaluin ako ng daddy ko. Meron din ba nagsasabi ng mga magulang, ikaw talaga, bobo ka? Oo naman. Meron din? Meron din. Oo. Ikaw Kaya, talaga, hindi ka nalalaki. Parang ganun. yun niya, balagay ko yung sinabi kay Arnold, kaya tayo mo, sarap ng tulog. Nakikinig daw siya. Ay, pwede. Oo nga, ano. Oo. Kasi, Maliit pa lang, ano. maliit pa lang yun ang sinabi na sa'yo. So, yun ang naging paniniwala mo. Ako, merong maganda. Kaya, Sige. yung core belief na yun yung parang tinignan mo ang lahat ng bagay na nangyayari at mangyayari sa'yo through the lens of that core belief. Ako, merong isang positive pwedeng sumingit. Oh, sige. Sabi ng mga lolo't lola, mga nanay, 6:00, nasa bahay kayo, sabay-sabay tayong kakain. Ayan. Na ano sa... Ano yun? Thank you, Kaya Lord, nga yun. ang Ay, ano yun nun, lang, malakas sama-sama. ang sense of discipline ng mga taong ginanon simula nung maliit. Kaya nga siguro din ako, mahigpit ako kasi lumaki ko na disciplinarian yung parents. Na hindi po pwede yung mga ganon. Isa pa. Hindi ka po pwedeng sumingit pag nagsasalita yung mga matatanda. Ay, oo. Yung mga ganon. Tapos, Tama. basta. Oo nga, no? Kami pagkakain. Sala lang uli. Sige. Basta yung may ulam, takal-takal lahat. Pero meron kaming kapatid na takal-takal, pero lalagay niya yung ulam niya. Alam niya siguro nung sila Kuya Boy pala yun. Alam si Elmer hindi pa pala dahil maliit. Itatago dun sa ilalim yung ulam. Bakit? Para mabigyan uli siya, pero may ulam na siya. Okay. Ayan. Pero makikita mo doon, hati-hati kayo, kayo manlalamang. Pero may nagtatago na. Ano daw yun? So, Wise daw. yung mga core beliefs na natutunan natin, they may be true, they may be false. Kaya false sila, still, sila pa rin ang ginagamit mong salamin sa buhay mo. Kaya minsan, marami ang lumalaki na mali ang paniniwala. Isa pa ako. Tama Nung, na. Hindi, isa na lang. Tama na. Pagka may ginawang hindi tama, papasok doon sa isang kwarto. Meron doon isang, wag na. Papaluin kayo noon doon sa kwarto na yon. Kaya, ano kami sa isip, natatakot kami. Pagka, in a way, pag tinignan mo, matatakot kang gumawa ng mali. Pagka nagkamali ka, pupunta ka doon sa kwarto na yon at doon ka, luluhod ka. Parang ganon. Yun. Core beliefs ka mo. Baka malayo. So, totoo man o hindi, yung mga core beliefs na yan, dahil yan ng mga naitanim sa'yo simula nung bata ka, dyan mo sinasalamin ng buhay. At bawat isa sa atin ay merong kanya-kanyang core beliefs na kinalakihan. Kaya nga, kinakailangan natin si Kristo na baguhin tayo. Yun yung katotohanan na Kung- nalalaman natin ngayon. Kung Ayun. hindi, mga kapatid, patuloy tayong mabubuhay sa mali. Patuloy tayong mabubuhay sa hindi tamang paniniwala. Di ba? So, being grounded in the Word of God gives us the ability to crush yung mga false core beliefs with the truth. Kaya yung ating lesson is, the truth will set you free. So, kapag nalaman na natin ang katotohanan, tinitignan na natin ngayon ang ating sarili, tinitignan na rin natin ang ibang tao at yung future natin through biblical lens. 'Di ba? Through biblical lens na. Kaya nga minsan ngayon pag inagrabyado ka, pag tinignan mo in a biblical lens,
Di ba? Di bale, baka may pinagdadaanan siya. Samantalang dati, huwag mo kong inaano tamaan ka rin sa akin. Ganon. Meron akong alam na mga karanasan, pero ang sagot dyan sa Word of God, 1 Peter 3:9. So, meron tayo ritong meron ako rito pong mga strategies para po matigil yung self-doubt natin o makombat yung mga insecurities natin. Unang-una, we have to know our value. We have to know our value. Sa isang hindi mag-aantik, ang mga lumang gamit mo sa bahay, ipamimigay mo lang. Dahil sinasabi mo, pagkatagal-tagal na niyan, kinakalawang na nga yan kunin mo na lang. Sigurado ka, sa'yo na lang yun. Tapos, biglang nalaman mo, na ibenta pala niya, libo-libo ang halaga. Bakit ganon? Kasi, tinitignan mo yung value ng bagay na yon sa pagkakaalam mo lang. Naluma na siya, kinakalawang na, pero iba ang pananaw ng mga nag-aantik. Same goes with us. It applies to us also. Kasi, minsan, we undervalue ourselves. Samantalang ang tingin ng Diyos sa'yo, napakataas. Oo, ina-undervalue natin. We make the same mistake, mga kapatid, kasi nagre-rely tayo on our own estimation of our value or nagre-rely tayo sa estimation ng ibang tao ng value mo. Na ba-validate ng ibang tao kung sino ka, doon ka nakatingin? Hindi nila bina-validate. Kung hindi, ine-estimate ka ng ibang tao according sa pananaw nila. At pinaniniwalaan mo yun. So dapat, wag kang mag-rely sa own estimation mo of yourself or yung estimation ng ibang tao ng value mo. Kasi, maraming mga tao, ewan ko, sana mawala na yung sinasabi sa mga Pilipino na crab mentality. Diba? We always underestimate our kapwa. Kaya ang nangyayari, gagawin mo lahat para pahila mo pababa. Diba? So, the way you view yourself, mga kapatid, will play a big role sa paggawa mo or pag-fulfill mo ng purpose ng Diyos sa buhay mo. Oo, kasi kung hindi mo alam ang value mo, mahihirapan kang gawin ang pinagagawa sa'yo ni Lord. Like for example, hindi kasi ko tapos Yun ang pananaw mo sa sarili mo. Yun lang ang estimation mo sa sarili mo. Pati yung ibang tao, maaaring ganun din. Ba't ka nagtuturo sa amin? Hindi ka nga nakatapos. Hindi ba? Yun ang estimation mo sa sarili mo, pati yung ibang tao. Kung nag-rely ka doon, wala ka na talagang gagawin. Upo ka na nang sa isang tabi, sasabihin mo, kayo na lang, hindi ko kaya. Huwag mo ko ipadala dyan, hindi makikinig sa akin yung mga tao dyan. At yung pinatunayan ating yan. credential, yung pagbabagong buhay natin kay Kristo, yun, medyo by God's grace. Oo. So, hindi po natin pwedeng, we cannot be the one determining our value. Hindi pwede. It's either, so sobrang taas naman ng value mo sa sarili mo or i-underestimate mo ang pagbavalue mo sa sarili mo. Dalawa lang yun. May kanta ko dyan. Kaya minsan, yung overestimation of one's own value results in pride. Yun namang isa results in inferior feeling. Oo. Kaya hindi reliable yung pag-estimate mo ng sarili mo at pag-estimate din ng ibang tao sa'yo. Remember, alam nyo, ako nga ay merong isang libro na inuumpisahan kong basahin, yung kay Max Lucado na
cure for common life. Yung cure for common life. Ang isang ano doon is hindi mo naiintindihan na you were created pre-pack. May bag ka na pre-pack. Natuwa ako doon. Gusto ko i-share din. At may kinalaman din kasi ito sa one's estimation of one's own value. Genesis 1:27. Ano yung... We are created in the image and likeness of God. Tsaka 1:12 nandyan. I am a child of God. So, I have been transformed from the kingdom of darkness into His marvelous light. Yung estimation mo, created tayo in the image and likeness of God. Ako'y anak ng Diyos. Pre-pack. Pagka magta-travel ka, magpapack ka ng sarili mong gamit. 'Di ba? Kasi alam mo kung ano yung kakailanganin mo. Ba? Pag magpapack ka, ano ang mga bagay na dapat nasa bag mo? Hindi yung mga common kasi common yan eh. Necessities, gano'n? Okay, parang ganito. Ang sinasabi ko rito, meron kang mga nakapack na sa bag mo na other people can live without but you cannot. Sa'yo, kay Minister Ernest, swimming trunk. Bakit? Kasi parang yun na yung buhay niya eh. Pag nakakita siya ng tubig, para sa Sister Rita. Kahit batya lang, tatalunin. Oo. Kasi kayo ba'y pumunta na sa airport, nag-travel na ba kayo? Meron kayong nakita nakaparehas ng bag mo. Tapos kinuha mo na, dali-dali. Pagdating mo sa hotel, yung damit doon, size ano to? Oh, hindi to akin. Pagtsatsagaan mo ba yung mga nakalagay doon? Hindi, di ba? Babalik ka sa airport, hahanapin mo yung bag mo. Kasi, kaya minsan, di ba, sasabihin ko, Butchoy, hawakan mo yung bag ko, ha? Nandyan ang buhay ko. Ba't mo nasasabi na ganon? Kasi yung kailangan mo sa buhay, alam mo, nandun sa bag mo na yon. So, bawat isa sa atin, kinreate ng Diyos na pre-pack. Kita mo yun? Kung si Minister Ernie ay pinak ng Diyos na may swimming trunks, ako, hindi ko kailangan yun. Ako kaya, ano? Mabubuhay ako ng walang swimming trunks sa aking bag. Pero siya hindi. Ako. Ikaw, ano, babe? Hindi, ikaw magsasabi dahil Ikaw? Kailangan kasama mo ko. Oh. Saan yan? Genesis 2:24. Hindi siya makakaalis nang wala ako. Tsaka nandun yan sa first, ano ba yan? 1 Corinthians 7:3-5. Kasi ako nagpapak ng bag niya. Pero ang ibig kong sabihin dito, mga kapatid, God has already determined your self-worth for you. Kung nagda-doubt ka pa, mga kapatid, He died for you. Tandaan mo yun. Sino ka ba para mamatay ang Diyos para sa'yo? Pero that determined your value. His death determined your value. Ganon kakahalaga. Kaya wag mong baliwalain ang sarili mo at wag kang magda-doubt sa pagkakalalang sa'yo ng Diyos. Namatay siya para sa'yo. Kaya nga sinasabi natin, wag mong pakialaman ang ano mo. Mukha mo. Namatay siya para sa iyong panguka. Namatay siya para sa iyong maitim ka. Hindi ba? So, ang value mo, wag mong kunin doon. Kasi nung namatay siya para sa iyo, alam niya na hindi ka balingkinitan, alam niya na ganito ka. Pwede ba magpatangos ng ilong? Hindi at namatay siya para sa iyo. Preference mo na yon. Pero, ang sinasabi ko lang, wag mong kunin dyan ang self-worth mo. Kasi namatay ang Diyos para sa'yo na ganyan ka. So, hindi sa outward appearance. Hindi. Okay. Hindi rin magbabago ang self-worth mo sa pananaw ng Diyos kung nagpatangos ka ng ilong o kung nagpaputi ka. Wala akong minamasama dyan kasi preference ninyo na lang po yan. That's your preference, di ba? Pero,
Pero ang sinasabi ko po, kung yun ang magdedetermine ng self-worth mo, abay, hindi mo naintindihan ang pagkamatay ni Kristo para sa'yo. Oo. He died for you, mga kapatid. Kaya ang sabi nga sa Isaiah 43:4, since you are precious in my sight. Tingnan mo yun. Sabihan tayo ng Diyos na ganun. You have been honored. Sabi niya, and I have loved you. Therefore, grabe nga to, sabi niya, I will give men for you. Sabi niya, and people for your life. Parang i-give up ko yung ibang tao para sa'yo. Ganun. Para lang maintindihan mo kung gaano ka kahalaga sa Kanya. Kaya alam nyo, kailangang mabuhay tayo sa katotohanan. Huwag dun sa mga core beliefs or core values na na-instill sa atin nung simula. Kung hindi, ipaparalyze tayo, mga kapatid, ng mga ganyang natin, maling paniniwala natin. You're not enough, you are worthless, hindi ka sapat, kulang ka, ganon. Pwede ba yung... Malabo. Kaya minsan maraming mga tao, hindi nila ayaw nila or takot silang gawin kung anong pinapagawa ni Lord sa kanila kasi ayaw nilang kumilos doon dahil out of my comfort zone na yan. Baka hindi ko yan kayanin. Hanggang doon na lang tayo. Hanggang doon na lang tayo. Now, we cannot also rely on others' estimation of our value, mga kapatid. Kasi, lagi tayong may insecure kapag ka nabubuhay na lang tayo sa estimation ng ibang tao. Kasi alam mo, you will never be enough for others. Alam mo kung bakit? Sila nga hindi nila malaman yung sariling worth nila and value, kaya ipapasa rin nila sa inyo yon. Thinking na, idadamay kita. Alam nga namang okay ka, tapos ako hindi. Kaya, i-estimate ka niya, i-undervalue ka niya para maging parehas lang kayo, hindi ka umangat sa kanya. Kasi insecure siya sa'yo So, ang gagawin niya, i-underestimate ka niya, i-undervalue ka niya, gagawin niya lahat para wag kang umangat, para hindi ma-feed yung insecurities niya. Yun ang nangyari. Hindi ka pwedeng mag-rely doon, mga kapatid. At wag mo ring evaluate yung sarili mo o self-worth mo sa pamamagitan ng pagtrato sa'yo ng ibang tao. Hindi porke tinatrato kang maliit ng ibang tao, maliit na tao ka nga. Hindi. Hindi sila magde-determine nun. Look at Pastor Simple. Lagi niya sinasabi nun, hindi ako nag-aral. Hindi ako marunong mag-English. Hindi ako pakikinggan dyan. Hindi ba sharing niya yun? May insecurity siyang ma-assign dati sa mga opisina. Pero bakit ngayon? Dahil nabuhay siya sa katotohanan. Na hindi siya ganun. Hindi siya nilalang ng Diyos ng para sa ganun lang. He was created by God for a much higher purpose. Higher than his own estimation of himself. Yun, mga kapatid. Kaya, 2 Corinthians 5:17, when anyone is joined to Christ, he is a new being. The old is gone, the new has come. So, kapag ka po kasi nag-rely ka sa estimation ng ibang tao sa'yo, naku mga kapatid, you are literally at the mercy of that person. Oo. Ang nang mangyayari nun, wala ka nang gagawin kundi i-please yung tao na yon para umangat ang pagtingin niya sa'yo. And it will not happen. Nakaranas na ba kayo ng ganon? Kahit anong gawin mo para sa taong to, hindi ka pa rin sasapat sa kanya. Hindi ka pa rin niya magugustuhan. Alam mo kung bakit? Siya nga kasi hindi nga niya alam kung ano yung sarili niyang value at self-worth niya And that is the place you will find rest. Kasi wala ka ng tigil ng copy-please ng mga tao. Hindi mo na magagawa kung ano ang pinagagawa sa iyo ng Diyos. Ang magagawa mo lagi kung ano ang gusto nilang maging ikaw. Tapos, chini-change pa ng opinion ng ibang tao ang mood mo, 'di ba? Ang mga opinions mo, hindi mo namamalayan yung paniniwala mo,
kaparehas na ng paniniwala nila. Na-change na nila yung opinion mo of yourself. Kaya kasi naniwala ka na, oo nga, baka nga hindi ko kaya, baka nga hanggang dito lang ako. Nagiging unstable ka ngayon bilang tao. So you see mga kapatid, and this is where the scripture separate the lies from the truth. Ang katotohanan lamang naman ang naghayag sa atin na, aba, hindi lang pala ako dito. Hindi lang pala ako ganito. Di ba, Pastor Simple? Ngayon si Pastor Simple, pastor na. At aminin man natin o hindi, mas maraming naghahanap sa kanya kaysa sa atin. Hindi naman dahil magaling siya. Kung hindi, nakita rin niya siguro yung value niya kay Lord. So the scripture is the key to learn how to stop being insecure. Ang katotohanan. So, are you going to believe what you think of yourself or what others think of yourself? Then you will never find rest, mga kapatid. Ang paniwalaan mo kung ano ang sinasabi ng Creator mo tungkol sa'yo. Yun ang totoo. Pag sinabi ni Lord na mahina ka nga. Papalakasin kita. Pag sinabi ng Diyos sa'yo na good and faithful servant, you must have done something good. Di ba? Yun ang estimation niya sa'yo. So, paniwalaan po natin kung ano ang estimation sa atin ng Diyos. Sabi dito alam niyo ang pinakabasihan para po mas manahan sa atin ng katotohanan kaysa sa estimation natin sa sarili natin or yung estimation ng ibang tao sa atin, yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahit ganyan ka, pinili ka niya. Tinawag ka pa niya for a purpose. Sabi niya sa 1 John 3:1, see what great love the Father has lavished on us. Sabi niya that we should be called the children of God. Yung sinasabi ni Pastor kanina. Di ba? And that is what we are. Ang sabi doon. Mga kapatid. So Christ is our identity. Yun ang ibig sabihin ng Kristyanismo. That is what it means to be a Christian. Christ is your identity. You are identified with Christ, kaya tinawag kang Christian. Identified with Christ. Okay? Kay Kristo kasi, hindi po tayo malilihis sa katotohanan. Kasi ang katotohanan na importante para makita mo yung sarili mo kung paano katignan ni Kristo. Katotohanan din ang magbabago sa'yo. Kaya, mapupunta ka ngayon doon sa kung ano talaga ang value mo sa Panginoon. Pangalawa, na strategy, para mawala yung self-doubt mo or insecurity, release your fear. Fear, mga kapatid. Diba, remember, sabi natin kanina, ang self-doubt ay anxiety, and anxiety is tied to fear. Ewan ko kung narinig nyo na yung awitin ng fear is a liar. Hindi pa. Sabi niya, when he told you you're not good enough, when he told you you're not right, when he told you you're not strong enough to put up a good fight, when he told you you're not worthy, when he told you you're not loved, when he told you you're not beautiful, that you'll never be enough. Ang chorus niya, fear is a liar. Sabi niya, he will take your breath, stop you in your steps. Fear is a liar. He will rob your rest, steal your happiness. Cast your fear in the fire, 'cause fear, he is a liar. Sabi rin ni Timothy yan. Gusto mo basahin ko? Sige, Beb. Pangalawang Timoteo 1:7. Pangalawang Timoteo 1:7. For God gave us not a spirit of fear, Yes. but of power and love and self-control. Kung may awitin no na sinungaling yung liar,
Ito ang katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos sa pangalawang Timoteo 1:7 regarding doon sa sinasabi mong anxiety. Alam mo ba ang sinasabi ng salita ng Diyos, mga kapatid? Sa Pilipos 4:6-7. Do not be anxious for anything, but in everything by prayer and by supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and mind in Christ Jesus. So the comfort of the Word of God, the reminder of the truth of the Word of God will combat that self-doubt. Ayan. So, mga kapatid, sagot naman po kayo. Ano ba ang nagkokos sa inyo para hindi nyo magawa ang pinagagawa ni Lord sa buhay nyo? No wonder, merong mga Kristiyano na share ka naman. Ayaw mag-share. Oo, ikaw mag-pray ha, pinagpapawisan ng kamay, magpe-pray lang. Di ba? Bakit? Mag-share ka. O kaya, kanta ka naman, sister. Ito, alam nyo, kung bakit maraming tao ang ayaw kumanta, pagka ang kakanta para kay Lord, kasi alam nyo, sa tingin nyo ba hindi kayo kilala ni Lord? Alam ni Lord na sintonado kayo. Pero pag sinabi ni Lord na awitan mo ko, ibig sabihin nun, wala siya sa tono. Ibig sabihin, wala sa akin kung wala ka sa tono, kilala ka ni Lord. Ang isa sa mga ano na, kanta ka naman pag ayaw mong kumanta, alam mo kung ano yun? Pride. Kasi ayaw mong mapahiya ka, ayaw mong magkamali ka. Ba't mo sinasabi na pagka pinakanta ka, hindi po ako ready eh. O kaya pinag-share siya, nagulat nga po ako, sharer pala ako. Hindi po ako ready. Tapos yung hindi ready, 1 oras nag-share. Hindi naman. Hindi kasi yung awitin na it is from the heart. Yung worship of knowing who God is. Sige po, at sagot kayo. Mga kapatid, holiday naman ngayon, magsipag naman kayo. Mag-type naman kayo. Ano po bang insecurity ninyo? Ano ang fear ninyo? Ano ang self-doubt nyo? Bakit hindi kayo makagawa ng mga bagay na pinapagawa sa inyo na ni Lord? Yun na nga, sabi ko, di ba? Dalawa nga kasi ang parang pendulum kasi ito. Okay, meron lang ako. Yung insecurity, dinadala ka nito sa dalawa. Inferiority at saka superiority. Ay, sabi ni nako, Jam, totoo paano yan. naman daw yung hindi naman pinakakanta? Gusto kanta ng kanta, hindi naman pinakakanta. Yung mukhang napakalaking lesson yan, yung inferiority parang pendulum na yung feeling ng inferiority nagiging superiority, it is true. Oo. Minsan kasi insecure ka, so parang pendulum nagiging superior naman. Superiority. Totoo to. Grabe. Suswing nga yun. Naku, thank you Lord, Sister Rachel, sumagot siya. Sabi niya, yung hindi magandang bagay na nagawa in the past. Sabi niya, that's what makes me fear. Ayun daw ang nakakaano sa kanya na para maramdaman niya na unworthy siya. Guilt. Pinatawad na tayo ni Lord. Tapos nakahingi ka na ng tawad. Ano na yun? New beginning. Sabi ni Brother Wally, mahiyain po ako. Isa pa yan. Hindi yung timidity, binigyan tayo ng power ni Lord. Yun. Kaya yung comfort ng Word of God will remind us the truth of the Word of God. Oo. Kasi alam nyo, hindi ka po pwedeng manangan eh. Kaya nga, sabi nung kanta, fear is a liar. Fear will keep you from moving forward, mga kapatid. Kasi, baka, pagka, nag-move forward ako, baka ganitong mangyari, baka ganito. So, hindi ka pwedeng mag-feed on fear. Kasi, yung maliit na bagay, pinalalaki ng takot.
Hindi pa nangyayari. Si pastor, pagka meron kaming gustong ganyan, hindi pa nangyayari. Ang dami niya ng nasabing hindi pwedeng mangyaring hindi maganda. Kaya sabi namin, sige na nga, wag na lang. Hindi pa nangyayari. Pwede ba ako mag-question sa kanila? Hindi. Ang fear ba masama o mabuti? Masama at mabuti. Nagtatanong lang ako. Kaya sabi mo nga, it's an amoral. Neither good or bad ba yun? Oo. Amoral? Oo. Parehas din ng fear. Kasi Yung pwede fear siyang din, good. pwede kang Pwede siyang protektahan bad. yan. Yes. Oo. Kasi kung wala kang takot, sasalubungin mo na lang yung ahas. Di ba? Okay, Nakita mo, okay, nakita okay, na. okay. Kung wala kang fear, di gagawa So, ka na how lang you ng gagawa. respond Mm-mm. to the knowledge. Yun. Yun yung Oo. kanina ko pang gustong masabi nga. Oo. Para mawala yung takot natin, stop trading lies to the truth. Huwag mong pinapalit natin mga kapatid eh. So, i-release natin yung fear na yan because i-prevent kanyan na i-estimate ng tama ang sarili mo. Pangatlo, change your thinking. Kasi nga, yung core values natin, nakaano sa atin eh. Simula nung bata ka eh. Hirap palisin kung tutuusin, di ba? Pero you have to change your thinking. Kasi yung thought life po natin has a huge impact on the lens, mga kapatid ha, that you view the world and yourself. Alam nyo, sabi nga dito, bago sa akin tong word na ruminating, sabi niya, if you are in the habit of ruminating on thoughts that are not good for you, ibig sabihin ng ruminating, contemplating. Oo. Yun ang magkikreate ng self-doubt sa'yo, uncertainty. At yun na ang umpisa na dapat palitan mo yung thinking pattern mo. Kaya sabi sa Philippians 4:8, in conclusion, my brothers and sisters, fill your minds with those things that are good and that deserve praise. Things that are true, unang-una, noble, right, pure, lovely, and honorable. Yan ang ipalit natin sa fear, mga kapatid. Palitan natin yung ating ang ating thinking. Eto yan. Anything you tend grows. Lahat ng inaalagaan mo, kaya mo inaalagaan yung para lumago. Diba? So, anything na inaalagaan mo, lalago. Mga kapatid. Kaya kung inaalagaan mo ay fear, lalago yan. Hindi ka na pakikilusin yan. Kasi, sige ka, pag umalis ka dyan, sige ka. Kaya hindi ka na, di ba parang bata eh, ang bata, sige ka, pagka hindi ka sumama sa akin, may mumu dyan, kukunin ka ng mumu. Di ba? Ganun ang ginagawa ng fear sa atin. Kaya, takot na takot ka. Napaparalyze. Napaparalyze. Or, sunod-sunuran ka kung ano yung sinasabi sa'yo nung nananakot sa'yo. Kasi, ganun ang ginagawa ng fear. So, change your thinking, mga kapatid. Ang scripture, ang pinaka-key talaga, para po mapalitan din kung ano yung mga laman natin, ng isip natin. Sabi rito sa 2 Corinthians 10:5, we demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. Kasama rin ang mga takot dyan, ang self-doubt. Sabi niya, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Awayin mo sarili mo minsan. Huy, ano ka ba? Hindi mo ba alam? Hindi mo ba kilala ang Diyos na pinaglilingkuran mo? Sometimes kailangan natin gawin yun sa sarili natin para lang magising ka ng, Di ba minsan pag may nagawa ka, sasabihin mo, sa sarili mo, nakakainis ka. Alam mong mali, ginawa mo na naman. Ako nagagawa ko yun. Nakainis kaya na, nga sabi, use God's word to discern between your thoughts and His word. Oo, mga kapatid. Use God's word
to discern between your thoughts and His truth. Lagi nating naririnig na ang battleground ng enemy talaga ay sa isip natin. Diyan niya binubuo yung plano eh. Eh kung alam mo na yun agad, may katotohanan ka, andito ka pa lang, eh punong-puno na yan ng tatalunin na agad siya ng katotohanan. Eh kung wala kang katotohanan, ay maglalaro talaga siya. Magiging playground niya talaga yung kaisipan mo kung walang laman ng katotohanan. Kailangan be bold in faith. Step out in faith knowing that God is with you and He will guide you. Kasi ipaparalyze ka nitong, sabi mo kanina, nitong fear. So, be bold in faith. Step out in faith knowing that God is with you. Kaya minsan, merong mga tao na pag sinabihan umalis ka nga rito, wala ka namang contribution eh. Ang nangyayari, hindi na rin talaga alis. Hindi na aalis. Hindi na talaga, aalis na talaga siya. Meron ba nagsasabi na gano'n na Kristiyano? Meron ngayon. Halimbawa, hindi sabi mo mo? alam yung, hindi ka secured sa katotohanan kung sino ka kay Kristo. Sasabihin mo talaga, alis na nga lang ako, baka nga makasira pa ako. Meron bang Kristiyano nagsasabi, alis ka nga dito, hindi ka naman pwede dito? Kahit hindi Kristiyano. Kasi kung hindi mo nga alam yung self-worth mo, kaya maraming mga tao nagsusuicide na lang basta, nagdi-depress, nagsiself-pity. Hindi ko sabihin, huwag ganun. Ha? Hindi Kristiyano yun, huwag ganun. Ang alin? Umalis ka dito, hindi ka kasali dito, wala kang party dito. Oo. Hindi. Meron din minsan ganyan na nasasabi. Oo, babe. Meron din? Oo. Siguro so-called Christians. Hindi, sasabihin nun, tayo? Welcome to the family of God. Then, sabi nga doon, you will know the truth. Pero prior to 32, may 31. If you are really my disciple, you will obey my words. It will abide in you and you will know the truth and the truth shall set you free. Oo naman, babe. Kaya lang talaga, within the church, meron pa rin talagang mga ganyan. That is why kailangan mong ikaw mismo may katotohanan kang baon-baon dahil hindi yun mawawala. Hindi ba, babe? Maski si Satan, naghasik din ng mga hindi magagandang binhi. Baka Naghasik meron ng din mga, palang yung dawag-dawag sa garden. Meron din. Na akala mo kasama mo, di ba? Yung pala hindi. They are out to get you. Meron palang positional Christians? Meron naman, of course. Meron ba? Ang dami. Kaya pagka wala sa posisyon, ayaw na. Pero meron na kasing sagot din ng salita ng Diyos niyan eh. Sa Galatia 3:28. Pero probably Sunday. Thank you, Lord. So, ayun po. Saan na ba ako? Change your thinking, mga kapatid. And finally, ito ang wag nating gagawin. Do not be guided by your emotions. Pagdating sa self-worth mo, beware po of letting your emotions guide how you view yourself and the world around you. Kasi kapag po tayo nag-act on our emotions, hindi yan reliable guide. Ano mauna? Kasi hindi itong mga emotion na to, especially kung ang emotion mo are not based on what we think and what we think and feel, mga kapatid, are not facts. Beware ka sa emotion mo, lalo na kung hindi totoo yung hindi katotohanan yung mga nararamdaman mo. Kasi, pag hindi katotohanan yan, iiyak ka lagi. Parang ba't ka umiyak? Sabi ng mother, sabi kasi, ampun daw ako eh. Kahit alam niya na anak siya nung mga magulang niya, di ba bang isinaba yung mga napanood niyo ba sa Facebook yung magkakapatid na bata? Sabi niya, kunin ako barangay? Kunin ako barangay? Sabi niya ganon. Ba't ako kunin barangay? Sabi nung kapatid niya, kasi salbahe ka.
ikaw ampon, sabing ganun nung isang bata. Tapos, umiyak na umiyak yung hoy, ba't ka umiiyak? Anak kita! Nakikita mo ba yung nagsasabi sa'yo? Kamukha mo yan. Kapatid mo yan. Paano mo pamaniniwalang ampun ka? Pero dahil sinabi, naniwala siya, umiyak siya. Ako rin, meron din akong kwento dyan. Ang kwento ko, sabi mo, huwag aakto sa emosyon. Nakakita na ka naman ng karitela na una sa kabayo. O, tabo? Sino nauna? Karitela, kabayo o kutsero? Kasi mga kapatid, Ito, napag-aralan ko to kasi may nagbigay ng analogy tungkol dun sa pag nauna nga yung damdamin. Kailangan hindi mauna yung karitela sa kabayo. Pero yung kutsero ang may control, parang ganon. So, pagka nagkaroon kayo ng pagkakataon, kasi nakwento mo yung dalawang bata na ampon, ako rin may kwento eh. So, yun. So, pag inuna mo yung emotion mo, nauna yung karitela. alam mo, sabi ko sa kanya, pagka ang dami mong kwento, damihan mo mas yung sabi ba naman sa akin, ikaw din eh, may mga kwento ka din eh. Eh, di ba Oo, pero may nagkwento ka? kinalaman ka ako dun sa lesson ko. Wala ba kinalaman yung kabayo, kutsero? Meron naman. Ay, This okay, time. Okay. Hindi, parang hindi nga normal ang ibig sabihin. Kasi yung naalala ko rin din, yung isang kwento rin, yung trend. Yung trend, yung una. Ano yung tawag doon? Yung nandun yung engine. Tapos ano yung tawag doon sa dalawa? Bagon. Bagon. Unahin mo yung bagon kesa doon sa una. Di nauna yung emotion, hindi. Kailangan katotohanan ng salita ng Diyos, talk Tapos about the the word of follow. then faith, act on it, then the emotion panghuli. Kaya sinasabi niya, nauuna yung kabayo kesa sa karitela. Ay, karitela sa kabayo kasi nauuna minsan yung emotion. Pero ang nagko-control doon yung kutsero. Oo, si Lord. Oo. So, Nakuha mo na yung kwento? nakuha ko na. When we start trusting our emotions, mga kapatid, to tell us who we are or what you can do, nilalagay po natin yung sarili natin at risk of believing the wrong thing. Meron din akong dyan, katotohanan ng salita ng Diyos. Gusto mo malaman, kwento, pero... Sandali lang. Di kasi baka makalimutan ko. Ako nakakalimutan ko din. As a result, Hindi, totoo to. pag pinaniwalaan na natin ang wrong thing, ang result nito, ayun na, mga kapatid, nawala na, lumipad na lahat sa bintana. Yung kaninang pag-value mo sa sarili mo, nawala na, lumipad na sa bintana. At ang pinaniniwalaan mo na yung mga mali. Kaya ang sabi ng Proverbs 4:23, above all else, guard your heart. Everything you do flows from it. Yun. Kailangan babantayan natin. So, ang pinakasusi dyan, mga kapatid, katotohanan. Kaya pag sinabi nilang, wala kang kwenta, sabihin mo, baka sa'yo lang, pero sa Diyos, importante ko. Namatay nga siya para sa akin eh. Ano pa ba naman ang mas gusto mong katibayan na you are valued by God? Namatay siya para sa'yo. At, tuad ha mga kapatid, namatay siya para sa'yo, salbahe ka pa sa Kanya. Nung salbahe ka pa sa Kanya. Amen. Nung panahon na minumura mo siya, Ay. namatay siya para sa'yo. Hindi, si Kuya Ernie yun. Alin? Di ba nung time na yon minumura niya ang Diyos dahil dun sa nangyari sa Kanya? Kasi wala na siyang, wala siyang self-worth and self-value. Dahil kung maririnig mo yung sharing niya, sinong hindi magsasabi sa Kanyang, wala ka, anak ka lang ng ganyan, anak ka lang ng ganon. Minumura niya ang Diyos, sabi niya. Pero ganun ka kamahal ng Diyos. Habang minumura mo siya, namatay na siya para sa'yo. Hindi mo pa siya tinanggap, minahal ka na niya. So, hindi ka ba importante? Diyos ko, mga kapatid. Yung balik ako dun sa kwento ko sa emotion, gusto mong Sige, kwento? Beb. Kwento. Di ba sabi, nauuna yung emotion? Pero totoo naman, minsan nawawala tayo sa wisyo.
if somebody has done you wrong or hurt you or revile you, what will you do? Di ba minsan bumabawi ka, kumukurot ka? Biglang mariremind ka ng salita ng Diyos. O di nauna ngayon yung salita ng Diyos, yung emotion mo ngayon, you act on that word and your emotion, panghuli, hindi ka nababawi. O halimbawa, yung sinabi ko sa inyo, o sige, buksan niyo yung sinabi ko kanina, 1 Peter 3:9. If somebody has done evil or revile sa inyo, return it with a blessing because that is what you are called for. How can you do that? Di ba? Minsan pagka, ito, tingin nyo, sige, basahin nyo. Sa not returning evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, blessing. Knowing that you were called to this, that you may inherit a blessing. Di ba hindi ka na nagre-retaliate na papagdasal mo, pal? So, pag nauna yung emotion mo, hala, yun, ang kwento sa salita ng Diyos na totoo, na gagawin, hindi ito madali. It is by the grace of God. Amen. Everyday, minsan, nasusugatan ka, nakakarinig ka ng ganito, ganyan. Pero yung thought mo, captive na to obey Christ. May mga sumagot. Sabi ni Sister Rosie Magtibay, totoo po, pride, ayaw nang mapipintasan. At yung takot na baka may masabi na di naman marunong. Yun. Tapos, si Brother Jojo naman, sabi niya, unpreparedness. Halimbawa, sa reality, di ba pagka mag-exam ka o magbabara, kung ano man yan, di ba kinakabahan ka? Oo, may takot ka kasi unprepared ka. Prepared ka, tapos nagdarasal ka, Lord, ipaalala nyo naman po sa akin yung They're aking talking about pinag-aralan. fear. Oo, sasabihin, Lord, pagdating ko doon, yung mga question, i-remind nyo ako. Di ba yung nagdarasal ka? Kay Father Patrick naman, lack of confidence and trust. Kay Buena naman, sabi niya, malaki po ang fear ko minsan sa sasabihin ng kapatiran about sa akin. Problema po kasi sa akin, ang bilis ko i-judge yung sarili ko. Yan po yung pinagpe-pray ko na mawala sa akin ngayon. Sister Tere, hindi po ako magaling mag-English. But lagi akong ginaguide ni Lord. Thank you, Lord. You know? Madali lang yung Sister Tere. Yeah, I know. Di ba? Ganun lang. Yeah. Really? I know. Ganun meron lang. akong kwento dyan. Ano? Meron tayong kapatiran noon. Nagpunta siya sa prayer meeting sa US Embassy. Embassy, Alam ni Arnold to, ewan ko kung kasama siya. Ang ginawa niya sa pagpipreach niya, kumanta siya. Si Pastor Rami kanta kasama rito. Sabi ka noon, paano? Basta inawit niya yung kanta, pero English yun. Ay, meron ding anak dito nung sa school, nung ini-interview siya, sabi niya, where do you live? Sabi niya, comfy. Sabi gano'n. Ay, hindi pala. Where do you live? Sabi niya, the reason I live. Totoo yun. Inawit talaga si Joe Tapos, Maris. Si Brother Joe Maris. Tapos pinatawag yung nanay. Sabi raw niya, Muslim po ba kayo? Bakit? Sabi, ay hindi po. Bakit po? Kasi pinag-pray ko sa food yung anak mo. Ano pong sabi? Sabi niya, kasi naririnig ng bata. Sabi ko, yes, God's love takes good care of me. Though the rain falls, the wind blows, the storm of the sea. Kaya yung mga foreigners na mga dire-diretso yung English. Sabi naman ni Jamie, inalis ko na yung fear na yan. Ganyan din po ako noon, may anxiety. May sitwasyon kasi ako dati na hindi ako makaalis-alis. Tapos hindi nababago ng prayers ko, kaya marami akong self-doubt. Pero nung na-consume na ako ng problema, di ko na kinaya, lagi akong nagpapalpitate. Sinurrender ko kay Lord lahat kasi ayaw ko na ng ganong feeling. And at that moment, hindi ko na binalikan, inisip ko anything that happened sa buhay ko, under control ni Lord. Kasi nakakahiya po kay Lord, tagal na natin, tapos
di natin siya pinapaniwalaan. What little faith we have. Isa pa, pangit kasi pinapangunahan natin si Lord sa lahat. Bilang Christian, victorious na tayo. Kaya draw closer to God sa pamamagitan ng prayer. Sabi naman ni Brother Val Lapus, may fear ako, sinurrender ko lahat. Kaya eto, ako umabot ng 75 years. Now, nagpapagaling sa nangyari, nagkasakit ako, pneumonia, nagamot yun. At nalaman ng doktor, nagkaroon ako ng mild stroke. Kay Lord lahat sinurrender at nagdasal mga sister ko sa Comfy, Sister Eloy, Mahogany Prayer Group. Amen. Thank you, Lord. Ayun, sa prayer and trust in God's promises. Oo. Sabi ni Minister Andy, naalala ko po yung emotion can deceive us. Ay talaga naman. Minsan akala mo yun ang tingin sa'yo, hindi naman pala. Minsan akala mo sinasadya ka, ikaw lang naman pala. Yung mga ganon, no? Totoo yun. Si Apple naman, ay Apple, good morning ng ating gumaok. Minsan po may lasa luto ko, minsan po wala. Pero thank you Lord, na-appreciate ng mga anak ko, luto ko. Sabi ni Sister Vicky, okay, the ever... dumating ang alin? CEO? Ano yung CEO? Papakilala namin sa iyo. Siyempre hindi dumating kapatid kasi scam nga yun. Oo. Sabi ni Sister Vicky, the key is to love yourself more. Never think less about yourself. Instead, use whatever gifts God has bestowed to each one of us to make us feel that we are better. We can do more and God gives us more. Nasa Matthew 22 yan, 37 hanggang pababa. Pero merong warning din. Do not look at yourself better than you should. Nasa Philippians naman yan. So, thank you Lord po sa mga kapatid natin na sumagot. Salamat mga kapatid sa participation ninyo. So, meron pa akong self-worth. ay, meron pa ba? Wala na. 9:47 na eh. Sabi mo, next week na yun eh. Ganun ba? Oo. Sige. So, mga kapatid, lahat tong mga strategies na to, with the Word of God, with the Word of God, yung mga strategies na to, with the Word of God, gawin natin silang pinaka-plumb line natin. Ay, naku, maganda yan. Pero isa lang question para sa Lunes. Sige. Ano pagkakaiba ng self-worth tsaka self-esteem? Okay, sa Monday yan. Oo nga, no? Oo. Pero sa Monday na. Okay, sa susunod ulit, ganun. Yan. Amen. So, kailangan lagi kang equip with the truth because only the truth can crush insecurity and Be self-doubt. a matetest. Ano yung... Doon sa 31 ng 8, yung matetest na hindi intellectual appreciation or satisfaction ang pag-obey ng Word of God. So, thank you Lord po. Batiin na natin ang mga birthday ngayon. Happy birthday kay Sister Tess Galletes na wala ngayon. Tinakasan tayo ni Sister Tess. Andyan. Umalis. Bumoto. Sister Glory Mayuga. Sister Inday Padernal. Oy, birthday ni Nanay Paring. Pang ilang taon na ni Nanay Paring ngayon? Mr. Ariel. Andyan ba? Birthday pala ni Nanay Paring. 96 na kasi siya nung nakaraan eh. Oh, grabe si Nanay Paring, Pwedeng mabawasan. Siyempre, sabi ko 96 na, baka daw 97 na yun. 95 na lang. Grabe. Alam mo ba si Nanay Paring kamukha ko daw yung anak niya? Oo, alam mo ba, favorite ni Nanay Paring si Pastor. Kasi nung mataba ako. Kasi may dala-dala pang picture yan. Kasi every time daw na nakikita niya si Pastor, nakikita niya yung anak niya na sa abroad. Nung mataba ako. Nung mataba ka, Ngayon, oo. hindi na kamukha dahil pumayat ako. Happy birthday po, Nanay Paring. Siguro mga
Hindi, 90... Sabi mo, 96, hindi Doon 95. lang muna sa 96. Happy birthday po, Brother Angelo Lareza. And EJ, abo birthday pala ni EJ ngayon. Happy birthday, EJ. Anak ni Inko. Hindi. Sa QC. Happy birthday po sa inyo lahat. Happy birthday, mga kapatid! Thank you, Lord po. So, sa araw na to, sa mga hindi pa nakaboto, go out and vote. Amen. Oo, with your head held up. Thank you, Lord. Amen. Para po sa ating repeat new song of the week, Ikaw o Aking Diyos, composed by Sister Mariam de Guzman. Amen. God bless us you all. Ikaw o aking Diyos, ang aking kanlungan. Ikaw o aking Diyos, ang tanging duyan na nagbibigay kapahingahan sa aking buhay. Ako'y di nag-isa, sa pagsubok ay laging may pag-asa. Hindi ka bumitaw, hawak mo aking kamay. Aking Diyos, mahal mo akong lubos. Mula sa'yo, buhay na taglay. Aking Diyos, ako ay tinubos. Kalayaan ngayon ay taglay. Pupurihin ka, aawitan ka, sa sambahin, mamahalin. Aking Diyos, mahal mo akong lubos. Puso'y puno ng tuwa. Kanlungan, ikaw o aking Diyos, ang tanging duyan na nagbibigay kapahingahan. Aking Diyos, mahal mo akong lubos. Mula
mula sa'yo, buhay na taglay. Aking Diyos, ako ay tinubos. Kalayaan ngayon ay taglay. Pupurihin